Kadalasan ng kwento, mga taga Maynila na nagbabakasyon sa probinsya. Pero sa araw na ito, iba po. Ako po si Edgar. Magbabahagi po ako ng kwento. Sana po, mapili niyo Sir Paul. Kagaya po ng sabi ko, medyo kakaiba itong kwentong to. Ang kwento kasi na ito ay nangyari noong ang isang probinsyanong katulad ko ay nagbakasyon po sa Maynila. O diba? Baliktad. Taga-Capiz po ako. At nagulat na lang po ako nang yung pinsan ko pong si Louie bigla pong napadpad sa lugar namin. Bale, yung tatay ko pati yung tatay niya, magkapatid po. Hindi din naman naiiba yung buhay namin sa kanila dahil kahit nasa probinsya kami, maalwal naman po ang buhay namin. Yun nga lang, ibang-iba talaga ang kinalakihan namin. Si Louie kasi, Manila boy. Habang ako naman, probinsyanong talaga. Uy Louie, anong ginagawa mo dito? Magbabakasyon ka ba dito? Uy Edgar, kamusta? Hindi, baliktad. Ikaw ang magbabakasyon sa amin. Hindi ba sinabi sa iyo ng papa mo? Ipinagpaalam ka na ni papa. Anong sinasabi mo? Wala siyang sinasabi sa akin. Halika nga sa loob. Tito, kamusta po? Oh, Louie, nandito ka na pala. Opo, hindi niyo po ba nasabi kay Edgar? Nako, hindi. Gusto ko sanang isurprise mo siya. Ano anak, nabigla ka ba? Ano po ba tay? Wala akong maintindihan eh. Di ba palagi mong hinihiling sa akin? Gusto mo ka ako magbakasyon sa Maynila kasama si Louie doon sa kanila? Opo. O yan, hindi ko talaga sinabi sa'yo para masorpresa ka. Bukas sa bukas din, luluwas na kayo ng Maynila. 2 buwan ka doon. Babalik ka dito kapag pasok ka na. Ayos ba anak? Naku, totoo ba tay? Salamat po, buti pinihagan niyo ako. Siyempre naman, patagal mo nang hinihiling yan eh. Palagay ko, nasa tamang edad ka na. Pakabait ka doon ha. Huwag ka magpapasaway sa tito at tita mo. Maliwanag ba? Ikaw naman Louie, bantayan mo yung pinsan mo. Hindi sanay yan sa Maynila. Ikaw nang bahala dyan. Siyempre naman tito, akong bahala kay Edgar. Tuwang-tuwa ko noon. Hindi ko talaga lubos akalain na papayagan ako ng tatay ko. Ilang taon ko na kasi siyang pinipilit na magbakasyon nga ako sa Maynila. At sa pagkakataon nga na yon, pinayagan niya na ako. Agad naman akong nag-impake ng mga gamit ko. Toodabilin pa nga ang nanay ko. Mag-ingat daw ako. Bawal daw yung ganito. Ganun lang daw yung gawin ko. Ganito, ganyan. Ako naman, oo lang ng oo. Parang lumulutang pa rin. Hindi kasi talaga ako makapaniwala. Matagal ko ng pangarap na makapunta ng Maynila. Buong buhay ko kasi, nasa Capiz lang po ako. Kundi Rojas, nasa bukid, kabundukan, o di naman kaya dagat. Kinabukasan po, hinatid ako ng mga magulang namin doon sa may airport. At kasama po si Louie, sumakay kami ng eroplano. At wala pa atang 1 oras, nasa Maynila na po kami. Mula sa itaas ng eroplano, nakikita ko yung mga nagtatayugang mga building. Yung mga dikit-dikit na bahay. Yung mga mahaba pong highway. Ganun palang itsura ng Maynila. Walang mga kapunuan. Walang kabundukan. Napakaganda. Pasensya po pero yan talaga ang nasa isip ko. Inosente po kasi talaga ako. Ngunit sa pagdating ko po sa Maynila, marami pala ako madidiskubre. Mga bagay na akala ko sa probinsya lang po matatagpuan. Pagkababa po namin sa eroplano, dumiretso na po kami sa labas ng airport. At doon, sinundo na po kami ni tito at tita, mga magulang po ni Louie. Nagmano naman po ako at bumeso. Ang laki mo na Edgar. Magkasing tangkad na kayo ni Louie. Mabuti na lang, napapayag ng tito Danny mo ang tatay mo. Alam namin na matagal mo nang gustong pumunta ng Maynila, di ba?
Kaya heto, nandito ka na. Naku, salamat po Tita Claire. Salamat din po Tito Danny. Buti talaga napapayag niyo po si tatay. Hindi pa nga po niya sinabi sa akin eh. Sinabi niya lang po sa akin noong nandoon na po si Louie. Biglang-bigla nga po ako eh. Akala ko pinagtitripan lang nila ako. Ibang klase talaga magsorpresa ang tatay mo. Ganyan na yan, mga bata pa kami. Oo nga po Tito Danny. O siya, kailangan na nating umuwi. Mukhang uulan pa eh. Sinakay namin yung mga gamit ko doon sa kotse nila. At pagkatapos, bumiyahin na rin po ng ilang minuto papunta sa kanila. Taga Parañaque po sila Louie. Maganda po ang bahay nila. Halos kasing lakihan din ang bahay namin sa probinsya. Pagdating nga namin doon, pinakain kaagad nila kami. Pagkatapos nun, hinatid ako ni Louie sa sarili kong kwarto. O diba, meron akong sariling kwarto. Big time talaga sila. Bisita lang ako pero grabe ang trato nila sa akin. Anyways, kinahaponan po. Inaya po ako ni Louie. Pinsan, tara, gala tayo sa labas. Food trip tayo. Marami tayong pwedeng kainan dito. Ganun ba? Tara. Nagpaalam kami kina tito at tita. Wala namang problema sa kanila. At paglabas namin ng subdivision po nila Louie, doon ko nakita ang realidad po ng syudad. Medyo magulo sa labas ng subdivision nila. Dikit-dikit yung mga bahay. May mga eskinita, may mga kanal, may mga tae ng aso. Ganito, ganyan. Alam niyo naman siguro yung itsura ng urban na lugar. Akala ko nga, maari itong pinsan kong si Louie. Akala ko, rich kid siya. Yung tipong hindi lumalabas sa ganun. Kung pumorma kasi at umasta ang pinsan ko, talagang may class. Pero sabi niya, laking kali daw talaga siya. Kaya niya raw sumabay sa mga mayayaman kasi may kaya naman talaga ang pamilya nila. Pero mas masarap daw mabuhay kapag simple lang. Kapag kasama mo yung mga taong nandoon sa lugar na yon. Sa katunayan, ang dami niyang pinakilala sa akin. Mga kaibigan niya, mga kalaro niya ng basketball. Pinakita niya rin sa akin yung tinatambayan nila. Nakakatuwa kasi ang dami niyang kaibigan. At yung bagay na yon, ayos lang kay tito at tita. Kahit kasi ganoon yung mga kaibigan niya, mababait din yung mga ito. Malaloko oo, pero hindi naman sila yung mga balasubas. Hindi yung mga nag-aadik. Talagang mga streetwise lang. Ako naman, tuwang-tuwa ako sa mga nakikilala ko. Base pa nga sa kanila, isasali daw nila ako sa liga. Malapit na raw yung opening ng liga doon. Saktong-sakto. Magaling din kasi ako maglaro ng basketball at hilig ko rin yun. Matapos akong ipakilala ni Louie, nagpunta na kami sa mga kinakainan niya. Fishball, dostres, ihaw-ihaw. Lahat ng yan, pinatikim niya sa akin. Naglaro nga rin kami ng basketball. 5v5. Kalaro yung mga ka-teammates ko. Natuwa nga sila sa laro ko. Pwede raw pang first 5. Pero ang sabi ko, kahit bangko lang ako, walang problema. Alas 7 ng gabi, natapos po kami sa paglalaro. Medyo nagugutom na nga ako noon. At sakto, nag-aya ito si Louie. Pinsan, kain tayo lugaw. Kumakain ka ba nun? Oo naman. Lugaw eh, hindi ako kakain. Paborito ko kaya yun. Mabuti. Sakto. May bagong tayong lugawan doon sa may kanto. Halika. Bago ako tumayo doon sa may kinauupuan namin, sa may tabi ng court, may nakita akong puno ng kalamansi. Ang lalaki ng bunga nito. Tanim yun ng isa sa mga kaibigan namin. Lumapit ako doon. Nakita ko naman yung nanay ng kaibigan ni Louie. Ate, manghingi lang po sana ako ng kalamansi ah. Okay lang po ba? Sige iho. Kuha ka lang dyan. Damihan mo. Kunin mo yung mga malalaki kasi malapit ng mahinog yan. Salamat po ate. Bumulsa ako ng ilang mga kalamansi. Mahilig kasi talaga ako sa kalamansi. Halos lahat ata ng pagkain, sinasangkapan ko noon. Matapos noon, naglakad-lakad na rin kami. At di po nagtagal, narating na rin namin yung sinasabi ni Louie na bagong tayong lugawan. Bagong-bago talaga ito.
Halata sa mga disenyo. Walang kumakain nung dumating kami doon. Pero marami po ang nagsaserve. Agad-agad, umorder si Louie ng 2. Tig-2 ding toko at baboy, tapos may itlog pa. Tig-1 rin kaming soft drinks. Mabilis naman itong na-serve sa amin. Pagkalapag ng lugaw, bangon-bangon na agad si Louie. Pero ako, hindi ako nabanguhan. Bigla kong kinutuban. Susubo na nga sana si Louie, pero bigla kong hinawakan yung mga kamay niya. Sandali, Louie. Bakit pinsan? Gutom na ako. Huwag ka munang sumubo. Huwag ka munang magsalita. Nagtataka man, sinunod ako ni Louie. Sinuri ko maigi yung mga lugaw na nasa harapan namin. Iba ang pakaramdam ko doon. May naaamoy akong hindi maganda. May kalamansi po ba kayo? Nako, iho. Naubusan kami ng kalamansi. Suka na lang ilagay mo. Paano kung gusto ko ng kalamansi? Uy, pinsan. Umanahon ka nga. Baka makipag-away ka pa. Hinawi ko yung pinsan ko. Sa pagkakataon na yon, lahat po nang nagsaserve doon sa lugawan na yon, napatingin po sa akin. Kung kanina ay pangiti-ngiti sila, sa pagkakataon na yon, lahat sila ay seryoso. Mula sa bulsa ko, nilabas ko yung mga kalamansing kapipitas ko lang. Nang makita yun ng mga tao doon, nakita kong nagalit sila. Umambas silang lalapit sa akin. Pero bigla ko nilabas yung kwintas ko. Subukan yung lumapit. May kalalagyan kayo. Nakapatay na ako ng mga katulad nyo. Uy, pinsan, anong sinasabi mo? Mabuti pa, umalis na kayo. Kung ayaw nyo magagulo, huwag nyo akong subukan. Pero pwede rin naman, para dumagdag kayo sa mga koleksyon ko. Pagkasabi kong yun, nakita ko na takot yung mga tao doon. At agad-agad, kanya-kanya po silang alis. Nagtakbuhan pa nga. Uy, pinsan, anong ginawa mo? Mahirap magkaroon ng kaaway dito. Hindi to kagaya sa probinsya nyo. Ang dami pang sinabi ng pinsan ko. Ang ginawa ko na lang, hiniwa ko yung mga kalamansi. At pagkatapos, pinatakan ko yung mga lugaw namin. At laking gulat po ni Louie. Nang magbago yung itsura ng lugaw, pumaho ito at unti-unti naglitawan ang daliri ng mga tao. Halos masuka-suka siya. Nanlambot siya. Napaupo nga siya. Habang nakaupo yung pinsan ko, sinamantala ko naman yung pagkakataon. Yung mga natitirang lugaw, tinapon ko sa kanal. Nagpunta rin ako sa kusina nila. At tama ko, napakaraming karne doon. At ilan sa mga yon ay karne ng mga tao. Sinunog ko ang mga yon. Lahat ay wala kong tinira. Tinapon ko nga rin sa kanal yung iba pa. At pagkatapos noon, dinasalan ko yung buong lugawan. Sa pagkakataon na yon, hindi na makakabalik pa yung mga aswang doon. Bahala na sila kung anong gagawin nila doon. Pero siniguro kung walang aswang yung makakabalik doon. Matapos kong mailigpit yung kailangan maligpit, hinila ko na po si Louie at nagpasya na pong umuwi. Sa mga sandaling yon, medyo nahimasmasan na po siya. Pinsan, ano ba talaga yung nangyari kanina? Bakit may daliri ng tao doon sa lugawan na yun? Tsaka bakit natakot sa'yo yung mga taong yun? Ano ba nangyari? Ano ka ba? Ay nako, pinsan. Wala ka pala talagang alam sa history ng pamilya natin? Ano? History? Ganito. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero huwag kang mabibigla ha. Lahat din ang malalaman mo ngayon. Huwag mo muna sasabihin kay tito, sa papa mo. Dahil alam ko kaya siya nagpunta dito para umiwas nga. Simulan natin kay Lolo. Si Lolo, tanyag din na albularyo sa lugar natin.
Sa Capiz, kilala yan ng maraming tao. Actually, buong panay nga kilala yan si Lolo. Kung hindi mo alam yung albularyo, ito yung taong lumalaban sa mga kadiliman. Sa iba't ibang nilalang na hindi tao. Espiritu, engkanto, maligno, demonyo, laman lupa, tsaka aswang. Maraming kakayahan si Lolo. Magdasal ng Latin, magpagamot, magtanggal ng bati, manghilot at kung ano-ano pa. Basta yung hindi nasasagot ng siyensya, kaya niyang sagutin. At yung kakayahan na yan, naipasa niya sa mga magulang natin. Ang dami magkakapatid ng mga magulang natin, di ba? Lahat ng yan, may kaalaman. Yung tatay mo rin meron. Pero, ang sabi ng tatay sa akin, ayaw ng tatay mo maging albularyo. O kaya pagyabungin yung kaalaman niya. Kaya raw siya nagpunta dito sa Maynila. Hindi naman daw tinutulan yun ng lolo. Hindi naman daw niya pinipilit eh. Pero sigurado daw si tatay. Hanggang ngayon, marami pa rin kaalaman ng tatay mo. At yung mga kaalaman na yun, naipasa na rin sa akin. May mga ilan na rin akong kaalaman. Sa katunayan, sinasanay pa nga rin ako ng tatay ko. Marami na ako nakalaban ng mga ganyan. Mga maligno, kung ano-ano pa. Mga aswang. At speaking of aswang, yung mga tao doon sa lugawan, sabi mo bago lang sila, hindi ba? Mga aswang yung mga yon. Palagay ko, nambibiktima sila. Nangyayanggaw o di naman kaya may iba silang pakay. Kung ano, hindi ko alam. Kung sakali nga lumaban sila malamang napatay ko na yung mga yon. Hindi naman ako natatakot sa kanila kasi marami na ako napatay ng mga aswang. 14 anyos pa lang ako pero batak na ako sa pakikipaglaban. Nakakabigla ba? Ganyan ang pamilya natin. Panigurado nga, nabubuhay sa dugo mo ang pagiging albularyo. Pero malamang hindi pa ito nabubuhay. Ayaw siguro ng mga magulang mo. Uy, huwag mo sasabihin kay Tito Yari ako sa kanya. Hanggat maaari, ilihim mo lang. Wow. Wow lang ang masasabi ko sa'yo. Para ka palang superhero. Oo naman. Superhero ka agad. Pero parang gano'n na rin. Hindi naman palagi pero kapag may pagkakataon, kailangan namin gawin yung mga kailangan. Kagaya ng nasaksihan mo kanina. Mabuti nga, kabubukas lang ng lugawan na yun kasi kung hindi, may mga mabibiktima sila. Mali ako ng akala. Akala ko, sa probinsya lang nagaganap ang mga kababalaghan. Pati pala dito sa Maynila, naglipa na sila. Di bale, hanggat nandito ako, lahat ng kaya kong masolusyonan, susolusyonan ko. Pinsan, gusto kong maging kagaya mo. Pwede mo ba akong turuan? Pwede mo bang buhayin yung dugo ng pagiging albularyo ko? Tama ba yung sinabi ko? Sigurado ka ba, pinsan? Ayaw ng tatay mo. Ayaw ng tatay ko, oo. Pero ako, gusto ko. Kagaya ng sabi mo, hindi naman pinipilit yung bagay na yun, di ba? Naramdaman ko, pinsan. Parang, ito yung calling ko Sige na, pinsan. Turuan mo ako. Tingnan natin, pinsan. Malalaman natin. Matagal pa naman ako dito At doon po nagsimulang maging makulay ang buhay ng isang probinsyano sa Maynila. Heto po ang simula ng kwento ko, Sir Paul. Magpapadala po ako ng mga kwento kung ano mga nangyari sa pagbabakasyon ko sa Maynila. Nadiskubre ko ang madilim na bahagi ng Maynila. Marami pala mga aswang dito. May mga engkanto rin. Marami mga nilalang na akala ko sa probinsya lang po nananahan. Napakarami pa po ng magaganap. Abangan niyo po ang mga susunod kong kwento. Mabubuhay ko nga ba ang dugong albularyo ng pinsan ko? Abangan ninyo. Muli po, ako po si Edgar, ang probinsyano.